Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Good morning po muli at ganun din sa atin pong mga panauhin, ating mga bisita, sa atin pong mga seniors na nasa baba, pati na rin po sa atin pong mga tagapanood sa atin pong YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, ay muli po tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa umagang ito, lahat ng papuri at karangalan ay tanging sa inyo lamang namin iniaalay at inihandog. Kayo ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng mga bagay na ito. Hindi lamang ang aming mga awitan, hindi lamang ang aming mga ikapo at kaloob, kundi lahat ng aming mga pagsamba at lahat ng aming mga pasasalamat. Dahil kayo ang Diyos na buhay, kayo ang Diyos na walang hanggan at kayo ang Diyos na nagkaloob ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Nais namin, Panginoon, katagpuin ka muli sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong mga salita. At ito po ang maghatid sa amin ng gabay at karunungan na amin pong kailangan sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, at kumilos ng malaya ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, upang ang bawat isa ay ituon ang isip, ang puso, ang kalooban tanging sa inyo lamang. Higit sa lahat, Panginoon, kahit sa pagtatapos ng gawain ito, nawa ay sa lahat ng aming gagawin, kayo pa rin ang siya naming parangalan at papurihan. Sa inyo ang lahat ng karangalan, O Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, atin nga pong napakinggan yun pong mensahe patungkol doon sa kapahayagan ni Apostol Pedro para po sa iglesia. Ilang mga bagay po ang binigyang pansin ng apostol sa mga talatang atin pong binasa. Pangunahin po dito ay ang submission sa loob ng bahay-sambahan ng Diyos, sa loob ng katawan ni Kristo, ang halimbawa ng kababaang loob ng ating Panginoong Hesukristo na dapat po nating gayahin at sundan, at ang babala patungkol sa atin pong kalaban o yung kaaway na walang iba kundi ang dyablo na si Satanas. Sa pamamagitan ng kanyang liham, patuloy tayong napapaalalahanan at nabibigyang pansin po natin ang mga bagay na ito kung paano dapat tayo mamuhay sa kapanahunan po ngayon. Sa pagpapatuloy ng parehas na tema po, ang mensahe nawa natin ngayong umaga, hindi lamang po maging paalala, maging challenge din po ito sa bawat isa na nagpapahayag ng pananampalataya kay Hesukristo. Kay Kristo, nakatanggap tayo ng mga bagay, mga pagpapala na kung tutuusin, hindi na po talaga siguro natin mabibilang lahat. Halos lahat po dito, kundi man lahat po ng ito ay mga bagay na hindi natin kayang gawin o kamtan sa ating sarili o sa ating sariling lakas lamang. Ang salita ng Diyos ay napakaliwanag sa kung ano ba dapat ang isang anak ng Diyos. Ano ang kanilang kaisipan, ano ang kanilang gawain, ano ang kanilang mga hangarin, ano ang kanilang mga pagnanasa. At isa nga po sa mga pinakamalaking kaloob ng Diyos para doon sa mga sumasampalataya sa Kanya ay ang paglingkuran po siya. Kita niyo naman po siguro sa atin pong pamagat po kahit po kaninang umaga. Ang maglingkod sa Diyos ay isang sagot ng isang taong tumanggap ng napakarami. Napakaraming bagay galing po sa Panginoon. Ang paglilingkod sa ganung paraan ay hindi po dapat maging kabigatan para po sa sino mang nakatikim o nakalasap ng kabutihan ng atin pong Diyos. Bumubuhos dapat ito magmula sa ating mga puso habang atin po siyang sinasamba, pinapapurihan at binibigyan ng kalwalatian dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang pamagat nga po ng atin pong mensahe ngayong umagang ito ay service in the body of Christ. Mga kapatid, dapat maging maliwanag po sa atin na ang bawat isang tumanggap ng kaligtasan ay tumanggap din po ng napakaraming kaloob. Higit pa po sa buhay na walang hanggan, tinanggap natin ang gabay at ang tulong ng banal na Espiritu na siyang
tumatahan sa bawat buhay ng mananampalataya kay Kristo. No? Higit din po dito, tayo ay kanyang inilalagay sa kanyang katawan, ang iglesia, ang atin pong kinalalagyan ngayon, no? Dahil po sa atin pong Panginoon. No? Bilang mga bahagi ng kanyang katawan, meron po tayong dapat pong tuparin na gawain po, isang responsibilidad na dapat po nating gawin para po sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. No? Ito ngayon po natin ang salita na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga sa aklat po ng Roma. Matapos nga po ang 11 kabanata ng maraming iba't ibang mga mahalagang doktrina ukol sa pananampalatayang Kristiyano, sinimulan ni Apostol Pablo ang kabanatang 12 ng isang utos, ng isang exhortation, isang panawagan para ang mga tao ay kumilos, para ang tao ay makapag-isip at makagawa ayon doon sa lahat ng mga yaman ng mga katotohanang kanilang napakinggan. Dahil nga ganito ang ginawa ng Diyos, ganun po yung kanyang sinasabi. Dahil nga ito ang naranasan ninyo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Dahil ito nga ang ginawa ng Diyos para sa atin, ito ang dapat nating gawin ngayon. No? We have received so much from God, it is only logical or reasonable that the Christian should then now do their duty as a child of God. No? Nagsimula ang apostol sa individual, sa talatang 1 hanggang 2, pero ang bibigyan po natin ng pansin ngayong umaga ay yung nasa talatang 3 hanggang 8. Basahin po natin Roma 12, 3 hanggang 8, at ito po ang nakasulat. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. No? Yan po yung atin pong focus ngayong umaga. Ilang mga bagay po ang kapansin-pansin po dito para po maisaayos natin ang atin pong buhay at masunod po natin ang layunin po ng Panginoon sa atin pong mga ginagawa. No? Hindi lamang po tayo nandito para po para lamang po manood, hindi lamang po tayo nandito para po makinig. Nandito po tayo para po kumilos, para po bigyang kalwalatian ang atin pong Panginoon. Nagsimula po si Apostol Pablo sa puntong ito. Number 1, a godly view of ourselves. No? Ang kanyang pinakamahalagang paalala ay ang atin pong pagtanaw, ang ating pong pagkilala sa atin pong sarili. No? Sa panahon nga po ngayon, isa po ito sa mga pinaka-popular na tema na mga mga palaisipan sa atin pong kasalukuyang panahon na umiiral. Yun pong mga usapin at mga aralin about self or self-identity. No? Kung saan makikita din po natin kung paano ang kasamaan ng tao at ang panlilinlang ng dyablo ay patuloy na umiiral. No? Dahil kung wala pong nagsesentrong bagay sa atin pong mga palaisipan at atin pong mga pananaw, ay panigurado pong magiging tagilid ang atin pong anumang atin pong isipin patungkol sa bagay na ito. No? Kung bakit ang gulo ng mundo ngayon, kung bakit ang gulo kahit ng identity ng mga tao ngayon. No?
Yung hindi naman siya ganun, gusto niyang maging ganun. No? Yung babae gustong maging lalaki, yung lalaki gustong maging babae, hindi pa nasapatan yun, gumawa pa ng sariling imbensyon at marami pang iba. No? Because of that sense of self-identity. No? Lahat ng tao gustong maging unique, lahat ng tao gustong maging kakaiba. Medyo nasobrahan na po ata tayo sa panahon po natin ngayon. No? Ito, tinatanaw natin ang lahat ng mga bagay na ito. Mahalaga ang tamang pananaw sa sarili ayon po sa kung ano ang sinasabi ng atin pong Panginoon. Bakit mahalaga ang sinasabi ng Diyos? Siya po yung lumikha sa atin. Siya po ang nagdesenyo sa atin. Siya po ang nagbigay ng layunin sa atin. So we always go back to the source. No, hindi lamang ito imbensyon natin, hindi lamang ito kagustuhan natin, kundi sa kung ano ang galing po sa Kanya. No? Ito'y binabanggit ni Apostol Pablo para sa lahat. Hindi lamang po para sa iilan, hindi lamang po para sa mga mahihina ang pananampalataya, hindi po sa kanila na matitibay na ito ay para sa lahat. Bakit po? Ilang bagay din po. Letter A is to avoid spiritual deception. No? Dahil nga po yan, nabanggit ko na po, no? Pagdating sa sanlibutan, marami na pong panlilinlang at pandarayang umiiral. No? Sama mo na po yun sa problema din po natin dahil tayo man ay naninirahan pa rin po dito currently sa mundong makasalanan. Pero higit pa doon, kahit tayo na nasa kalagayang espiritual, ay maaari pa rin pong maapektuhan ng mga hindi po kanais-nais na mga kaisipan at mga saloobin ukol po dito. No? Ilang mga problema patungkol po sa self-image ang dapat po nating iwasan in terms of spiritual, at least doon sa pakay ni Apostol Pablo. Number 1 would be conceitedness. No? At ito po ang pinakatinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang atin pong binasa. Conceit, what is conceit? Sa pinakamababaw po, ito po ay pride. No? Masyado naman pong mababaw kasi yung iba nating mga salita katulad ng mahangin o mayabang. Ang malalim na Tagalog na ginagamit po natin dyan, which hindi na po ginagamit sa pangkaraniwang salita, ay kapalaluan o palalo. No? Yan po ang mga salita na makikita o mababasa po natin sa mga mas malalalim na translation po ng Tagalog na Bible. Sa pinakamadaling salita, it is an inflated sense of self-importance. No? Masyadong matinding pagpapahalaga sa sarili. Tingin mo sa sarili mo, napaka-importante mo, napakataas mo, kumpara lalo sa iba. No? This is what Paul directly addresses. No? These are people who have fallen into the sin of pride. No? Feeling nila, sobrang halaga nila na hindi sila pwedeng, wala silang kapalit. No? Yun po yung isang aspeto dito ng kaugaliang ito. No? They look down on other people who are not on the same level, on the same status, on the same standing as themselves. No? They take pride in themselves of whatever achievements or whatever actions they possess. No? And again, hindi po bago sa atin, pandinig sa atin pong pangunawa, ang kasalanan po, ang pinakamatinding kasalanan ng kapalaluan or pride. No? It is a very dangerous sin to have. No? Pwede, again, nararapat sabihin na lahat ng kasalanan ay pantay-pantay. Pantay-pantay po ang parusa po dyan. But some sins are more, mas devastating ang effects po niya dito sa mundo na kinalalagyan po natin ngayon. No? Matindi po ang epekto po ng conceitedness. No? It's the attitude that this is. No? Ito po ang kapansin-pansin na kaugalian ng mga Pariseyo nung panahon ng atin pong Panginoong Jesus. No? This was how the Pharisees saw themselves among the common people. No? Iba kami, angat kami. No? Mas spiritual kami, at least in that sense, sa kanilang sariling pagpapasya. No? And we saw how Jesus, time and time again, put them in their place.
no? Talagang hindi sila pinalusot ni minsan ng atin pong Panginoong Jesus, ano? All throughout the scriptures, the dangers of pride are always mentioned, no? Such as in Proverbs 16:18 to 19, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Madali pong tanggapin yung salita, pero minsan sa realidad, para bang ayaw natin yan. No? Mas gusto ng marami, mas gusto kong maging mayaman kahit mayabang. No? Hindi na po malayo na po sa kagustuhan, sa mga pagnanasa ng tao ang nilalaman po ng salita ng Diyos. Ang sabi naman po sa Santiago, Kabanata 4, talatang 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Alam po natin yan, ano? God resists the proud, but gives grace to the humble. No? Every Christian is important. Wala pong mali sa statement na yun. Mahalaga, meron tayong kahalagahan. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. But not to the point that you think that you are indispensable. No? Yun na po doon na po papasok kasi ang kayabangan. Doon na po papasok ang kapalaluan. No? Yan po ang una. No? Yung mga sumunod na bagay po, no, not directly mentioned by Paul, pero ito lang po yung, again, logical na, na kasunod ng mga usapin o araling ito. Karugtong po nito ay yung pangalawang uri ng pride, which is false humility. Which is technically pride pa rin po ito. Kapalaluan pa rin po ito, pero mas matindi, mas masahol at mas masama pa po kaysa doon sa number 1. No? Diba? Alam ko pong hindi po dapat tayo nag-iisip in terms of masama at mas masama. Kasi ang masama ay masama po. Pero again, in human terms, sa mga paraan na para maunawaan natin bilang mga tao, nakikita natin na yes, meron pong masama at meron pong isang uri ng kasamaan na mas higit pang mas masama kaysa doon sa nauna. At masasabi ko po na ang number 2, ang false humility, ay mas masamang uri ng number 1. No? Bakit po? Ang mga taong palalo ay kapansin-pansin. Hindi mo yan hindi mapapansin. Dahil sila ay maingay, sila ay mahangin patungkol sa kanilang sarili o kung saan namang bagay. But false humility gives the appearance of modesty, gives the appearance of humility, while still having that same pride and ego. No? So kumbaga, kung sa mas mababaw na salita, no, yung mayabang, at least pinapakita niyang mayabang siya. Yung false humility ay mayabang din, pero nagpapanggap siya na hindi siya mayabang. Parehas po silang masama. Wala pong mas mabuti kaysa sa kanila. No? Sa sukatang ito, walang mas mabuti, mas masama lang yung isa. No? Nowadays, sa panahon po natin ngayon, mas maraming tao ang pumapanig dito sa pangalawa. Alam na ng maraming tao sa mundo na yung number 1, yan. Ayaw ng marami yan. No? Kahit sa sanlibutan, kahit po sa mundong ito, ang number 1, mapapahiya ka. No? Mababastos ka kapag yan ang ugali mo. So many more people adopt this sense of false humility. No? Na para bang pinapakita nilang mababa sila, ngunit hindi naman talaga. No? Instead of showing genuine humility. Isa sa mga babala din ito ni Apostol Pablo, nabanggit po niya ito, no? In the book of Colossians chapter 2, verse 18. No? Sabi niya, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinagigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman.
No? There is no difference, in short. No? Mag-ingat po tayo dahil yan po minsan ang makakadali po sa atin. No? In terms of the context of our message, when called upon the Lord or called upon by the Lord to serve, instead of accepting the work, instead of accepting the task, they use excuses under the guise of lowliness to avoid responsibility. Madalas po natin itong natetema na po, Ito ang mga taong ang palusot ay hindi ko kaya yan. Ay wala akong alam dyan. Ay hindi ako bagay dyan. Iba na lang. Mas marunong yung iba. No? Ngunit hindi naman talaga yun ang tunay na dahilan. Mag-ingat po tayo. No? Ngayon, pangatlo, meron pa pong isa. Ito naman po yung sumobra sa kabilang dulo, inferiority. No? Meron namang mga tao sa anumang dahilan pa, genuinely think of themselves that they have nothing of value to contribute. Ito, technically, humble naman po. Ngunit again, sobra naman po sa kabilang dako. Na ang pakiramdam nila, wala talaga silang maidaragdag na kahit anong mabuti, wala silang maibibigay na kahit ano. No? Mas mabuti pang wag na lang silang isama. No? They dread responsibility because maybe of failure. No? Naku, pag sinama mo ko diyan, sure ako papalpak tayo. No? Naku, wag mo na akong idamay diyan, baka mapahamak pa tayo lahat. Genuine, no? Hindi 'yun pagsisinungaling, genuinely ganon ang pananaw ng isang taong meron pong ganitong pakiramdam. Kung tutusin, the feeling of inferiority, dumadalaw po yan lahat sa atin. At sometime or another. Darating at darating po yan sa buhay mo. Kasi kung hindi ka dinadatnan po yan, hindi ko po alam anong klaseng tao ka. Darating at darating po yan. Tama ba itong ginagawa ko? No? Dapat ko bang ginagawa to? Darating po yan. Yung self-doubt, questioning, that feeling of inferiority. But do not do it to such a point that you are being dishonest. No? Again, pag sumobra po ang isang bagay, masama na po. Too much of this makes it seem like God is a liar. No? Para mo na pong ginagawang sinungaling ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang tumatawag sa atin para paglingkuran siya. At pag pinagpipilitan mong hindi ko kaya ang bagay na to, hindi ko dapat ginagawa ang bagay na to, edi ibig sabihin mali ang Diyos. Essentially, you're saying na, ako Lord, ako tinawag mo? No Lord, mali ka. Mali ka. Hindi dapat akong tinawag mo. Nagkakamali ka dyan, Panginoon. Ang tigas naman po ng mukha natin kung kaya nating gawin po yon. But many of us do. Hindi lang natin naiisip sa ganung paraan eh. Di ba? Ako para dyan? Naku, hindi. Iba na lang. But essentially, you're denying what God is telling you. Denying what the Word of God is proclaiming about us. No? Kung ito naman ang iyong hinaharap na problema, no? Remember that whoever God calls, He will equip as well. No? At marami na pong dumaan nakalipas sa kasaysayan po ng Biblia na ganito din po ang naging pakiramdam. Yun ang kaso ni Moises sa Exodus chapter 4, 10-12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. No? Ganon din po ang naging kaso ni Jeremias sa chapter 1, verse 4-8. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa.
Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. No? Ingat po tayo. Alin man po dyan sa tatlong bagay na iyan. We are all still in this world. We are all still battling with the flesh. At yan ay bahagi po ng atin pong laman dito po sa lupa. No? At mag-ingat po tayong huwag po tayong dumiretso sa pagiging palalo. Mas malala dun sa pangalawa na nagpapanggap lang na mababa, ngunit mas lalong nagpapakitang siya ay mayabang. At dito naman sa pangatlo, ang masyadong pag-iwas o pagbaba sa sarili ng hindi na po nararapat ay lulugar ka rin po niyan, dadaling ka rin po niyan sa hindi po mabuting kalagayan. Ang sabi po ni Pablo, letter B, is to have proper judgment by the grace of God. No? Tamang basihan, tamang batayan ayon po sa kagandahang loob ng atin pong Panginoon. Ulitin po natin sa talatang 3, sabi po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Isipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. No? Let us look with a godly view, with a realistic view of ourselves. No? Kapag ganun po ang atin pong ginawa, maiiwasan po natin ang mga patibong na nabanggit natin sa naunang bahagi kanina. No? One way that we maintain this right view of ourselves is in the understanding of the grace of God in our lives. Ang kagandahang loob ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. No? Sentro po ito sa atin mga Kristiyano, sa lahat ng atin pong ginagawa. Kasi nagmumula pa rin po ito kahit po sa atin pong kalalagayan. No? It is the basis about everything. Everything we are and everything that we do. Sa pamamagitan nito, dalawang bagay po ang dapat po nating alalahanin. Number 1, Christians are saved by grace. Kaya ka narito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Walang ibang dahilan, hindi dahil sa iyo, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil sobrang sama mo, hindi dahil sa anumang ginawa mo, hindi dahil nagmakaawa ka. Wala po yan. Wala tayong magagawa, wala tayong nagawa, no? Para po tayo ay bigyan ng biyaya ng Panginoon. The free gift of God is always rooted in grace. Ito ay malayang pagpili ng Diyos na ipahayag at ipakita ang kanyang kabutihan sa mga taong hindi naman talaga karapat-dapat. Kaya ka narito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi po dapat yon maging mababaw na kasabihan kahit kailan sa buhay po natin. No? You are only here by His grace. No? Dapat tayong parusahan, dapat nating tanggapin ang karapat-dapat na kabayaran ng kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay iniligtas. Tayo ay nakatakas, tayo ay nakalusot, no? Dahil sa kanyang biyaya. Sabi po sa aklat ng Tito, Kabanata 3, 4-5, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. No? We all are partakers. We all have received the same grace of God. No? Maliit na bagay po, no? Pero tandaan niyo po, no? Sa biyaya ng Panginoon, sa kagandahang loob ng Diyos, wala pong sino man sa atin ang nakatanggap ng mas marami. No? Walang sino man po sa atin ang nakalamang o nalugi. Ay mas marami yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos sa Kanya. No.
It is equal. No? Lahat tayo ay pantay-pantay, hindi po tayo lahat karapat-dapat. No? Lahat tayo ay dapat pong parusahan. So sa ganong paraan, kung yan ay maging malinaw at maging matatag sa ating pong buhay, kung bakit tayo narito ay dahil lamang sa kanyang biyaya, yun din po ang gagamitin po nating katotohanan para po sa atin pong paglilingkod. If we are saved by grace, then it's not difficult to follow it up with number 2, Christians serve only by grace. Kaya ka naglilingkod hindi dahil sa kung ano mang meron sa'yo. Hindi dahil sa kung ano mang ipinagmamalaki mo. Hindi dahil sa kung ano mang meron kakayahan o anumang kakayahan, anumang abilidad, anumang kalagayan na meron ka. This is very apparent sa mga tinatawag na lingkod ng Diyos sa buong Biblia. From all walks of life, from all kinds of statuses of life, it was never the deciding factor. No? Kahit nga mismo, alam po natin itong lahat, kahit mismo ang pagpili sa Israel, no? Ay wala po silang maipagmamalaking dahilan kung bakit sila ang naging bayan ng Diyos. No? God calls every believer into His service, but the basis of this calling is not dependent on our ability, our talent, no, our might, our intellect, our power, no? Because alam natin sa ilalim ng kanyang biyaya, siya po ang nagkakaloob sa atin ng mga bagay na ginagamit din po natin para maisagawa ang kanyang kalooban, no? Sabi po sa unang Korinto 15 talatang 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi sa dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Yan ang patotoo ni Apostol Pablo. No? When you think about service, when you think about ministry, don't think in terms of your own ability or status. It is God who empowers you. It is God who showers me with His grace. No? Pare-parehas po tayong tumanggap ng biyayang ito. No? Kaya't yan po ang ibig pong sabihin. Yan po ang magiging basehan po natin. No? Why would it be any different? Bakit po biglang pagdating sa paglilingkod, biglang parang nababago yung sistema, biglang binabago ng ating sariling kaisipan, yun pong pamantayan. No? Kasi nga nahaluan po ng iba't ibang mga pananaw at kaisipan galing po sa sanlibutan. Nadadala natin yung sistema ng mundo sa kung ano ang malinis at mabuting kalooban ng atin pong Panginoon. Pag nangyayari po yun, yun po ang kinalalabasan. No? Para maging tama ang ating kalagayan, huwag mong kakalimutan kung bakit ka narito at kung bakit ka nakapaglilingkod. No? Ay dahil lamang sa kanyang biyaya. No? Kung hindi po natin ito gagawin, kung hindi po magiging tama ang atin pong assessment patungkol sa atin pong sarili, hindi po tayo makakapamuhay at makapaglilingkod sa paraan na nais ng Diyos para po sa atin. No? Paul reminds all believers to think of themselves with sober judgment. No? Meron pong kaayusan, meron pong mulat na kaisipan, no? Yung nararapat pong paraan. At ang lagi pong magiging anchor po natin sa bagay na ito, etong magiging lighthouse mo, no, sa ano man ang mangyari ay yung salitang grace, yung kagandahang loob. No? Yan ang magbabantay sa iyo, no? Pag ang kaisipan mo ay alam mo yan masyado nang nauuna at humihigit na sa nararapat, grace ang hihila sa iyo pabalik. Kapag naman ang isip mo ay sobrang baba, no, nanliliit at nanlulumo, grace din po ang siyang magbibigay sa iyo, magtutulak sa iyo at magkakaloob sa iyo ng kakayahan at kalakasan tuparin ang kanyang layunin. It helps us
in all the ways that we need it to. No? So yun po yung makikita po natin dito. No? Pangalawa naman po, being joined into Christ's body. Yun po yung sunod na pinahayag ni Apostol Pablo sa atin pong binasa sa aklat po ng Roma. Muli, kapag sa oras na ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, no? Hindi lamang po siya binago, hindi lamang po siya ginawang bagong nilalang, hindi lamang po binago ang kanyang kalagayan, binago rin ang kanyang kahihinatnan, ang kanyang papupuntahan, binago din po ang kanyang kinalalagyan, no? Binago ng Diyos ang lahat eh. Kaya again, nakapaloob na siguro 'yan sa 2 Corinthians 5:17 nung sinabi ng talata na we are a new creation, it applies in every way possible, no? Isa lang po siguro ang hindi po kasama doon sa verse na iyon. Alam niyo po ba kung ano? Ano yung hindi po nabago sa new creation? Meron ba? Anong hindi po nababago sa new creation? Seryoso po kayo, kumukunot ang mga noo po ninyo. Ano pong hindi nagbago? Itsura lamang po ang hindi nagbago. No? Ang panlabas nating anyo ang siyang naiwan. But everything else was changed. No? Ikaw pa rin yun, yan pa rin mukha mo. No? Masaya ka man o malungkot dyan, yan po yun. Wala po tayong magagawa dyan. No? Yan pa rin pong height mo, wala po tayo. New creation ka, pero yan pa rin ang tangkad mo, kapatid. But everything else, aside from that physical appearance, was changed. No? Higit po doon, sabi ko nga po, binago din ang atin pong kinalalagyan. No? Dati tayong bahagi ng mundo. No? Sa mundo, nagkakanya-kanya po tayo, may kanya-kanyang kaisipan, kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang hangarin. Ngayon ay dinala tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. No? Sa ibang mga talata, tinutukoy na tayo ay ginawa niyang anak, gaya ng nasa Galatia, Kabanata 4:4 hanggang 7. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. No? Isa lamang ito, again, this is just one aspect of the change, of the new life that God has given us through His Son, Jesus Christ. No? A big part of this, nabanggit na po natin, ay ang katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia. No? The church of God is us, the people. Again, I have to reiterate this every single time. Iba po yung church, iba po yung church building. Ito po ay church building. Ang Lord's Temple po ay local church. Group of believers na nagtitipon at nagsasama-sama sa iisang lugar. But when we say the church as a whole, the universal church, it is the church that is made up of every believer that is in Christ. No? Tayong lahat ay nilagay at naging bahagi ng kanyang iglesia. No? Sa Biblia, maraming mga larawan ang ginamit para po ihalintulad ang iglesia ng atin pong Panginoon. Tinawag itong Bride of Christ, the family of God, the house or the household of God, the temple of God, and of course, the body. No? Bakit iba-iba po ang tawag? Dahil mayroon pong iba't ibang hina-highlight na particular na aspeto sa bawat isang larawan. No? At sa katawan, kung bakit ito ang madalas na nababanggit kapag ang tema ay paglilingkod dahil yun po yung pinaka-angkop na bagay. No? The body as an illustration, tunghayan po natin, letter A, bakit nga po ba katawan? No?
Nagiging bahagi ng katawan ni Kristo ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Muli po, basahin po natin sa talatang 4 hanggang 5 ng Roma, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. That's it. Yun na po yung paliwanag. That's the explanation. Hindi ko na po kailangan pahabain pa po yan. Ano? Yan na po yung ibig sabihin kung bakit ito ang napiling larawan ng atin pong Panginoon. No? The picture of the body highlights the composition and the function of our own human body. No? As we relate it to the church. Madali po natin itong naintindihan kasi naintindihan po natin ang ating sariling katawan. Hindi ka man po scientist or biologist, may karunungan po tayo ukol po sa bagay na ito. No? Iba't ibang bahagi pero iisang katawan. Hindi po maraming katawan kundi iisang katawan lamang na binubuo na maraming iba't ibang mga bahagi. No? Pinapahiwatig din ito ang katotohanan na ang bawat isang bahagi ay meron pong kanyang gawain o nararapat na gawain po nararapat pong purpose, no, na dapat pong tugunan sa loob ng katawan pong ito, no? Sa maraming iba't ibang pagkakataon, masyado pong mahaba kung babanggitin po natin ang lahat ng binanggit ni Apostol Pablo, no? Patungkol po dito, no? Sa ibang bahagi ng unang Korinto, ito din ang kanyang binanggit po kasi, no? Pinapahiwatig ng salita po ng Diyos, na iba't ibang parte, iba't ibang bahagi, iba't ibang trabaho, pero ang bawat isa ay mahalaga because, 'di ba, yung pong lahat ng ginagawa ng bawat bahagi ay para po sa kapakanan ng buong katawan, no? So sa ibang pagkakataon binanggit ni Apostol Pablo na hindi pwedeng maging mayabang ang iisang bahagi ng katawan. Hindi pwedeng maging mababa masyado ang pagtingin naman sa ibang bahagi ng katawan, no? Ang lagi ko nga pong naalala po, ngayon sa panahon po natin na mas may malalim na po tayong kaunawaan sa bahagi ng atin pong katawan, alam po natin ang mga pinakamahalagang parte ng katawan ay hindi po nakikita. Pag ang mahalagang parte ng katawan mo nakikita na po, meron ka na pong malaking problema. No? Pag nakita na po yung baga mo, yung puso mo, yung atay mo, yung bituka mo, may malaki na, dapat po nasa ospital ka na nun. No? Nakikita natin ang panlabas na anyo. Nandiyan ang mga mahalagang parte, mata, ilong, bibig, yan ang madalas na ginagamit din po sa Biblia. No? Ang kamay, ang paa, ang tenga. No? And yet we know now, with a more in-depth understanding of biology, na more than these parts, no? Maganda nga ang panlabas mong anyo, kung nabubulok naman ang laman loob mo, malaki pa rin po ang problema. At maaaring hindi pa rin po mag-survive ang katawan kung may sakit ang mga ibang parte nito na hindi po nabibigyan pansin. No? Visibility does not affect importance in any way. That's the point. Yun po yung layunin ng larawang iyon. No? Hindi porket hindi mo nakikita ay ibig sabihin hindi siya mahalaga. No? Isang mahalagang bahagi kapag iniisip po natin ang katawan ni Kristo at ang paglilingkod na ginagawa po natin. Because not everything can be visible all at once. No? No? Liban pa po doon, sabi din po sa Colossus, Kabanata 1, talatang 18, ito po ang pangalawang kahalagahan ng larawang ito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sa konteksto ng talata, alam po natin ang tinutukoy na siya dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Meron pong katawan, maraming iba't ibang bahagi, pero sa katawan, meron lamang pong iisang ulo. No? And again, the same idea applies. Yung ulo ang nagpapatakbo ng katawan. Ang ulo ang pangunahin at ang katawan ay sumusunod sa kagustuhan ng ulo. No? Siya lamang po ang tanging ulo ng kanyang katawan. Siya ang may-ari ng katawan. Si Kristo ang nagmamay-ari sa iglesia at siya po ang nasusunod sa lahat ng ginagawa po nito. No? Hindi po ang tao. Ang tao, tayo pong lahat, anumang halaga ng atin pong gawain ay ginagamit lamang po ng Panginoon para po sa kanyang layunin. No?
Kaya napakahalaga ng larawan ng katawan. No? Pangalawa po dito, nabanggit din po, made up of different members. No? Binubuo ng iba't ibang bahagi. Bigyan po natin ng mariing pansin ito because God made each of us unique. No? With our own personality, with our own character. No? At hindi naman po yan nagbabago kahit nang tayo ay maging mananampalataya na. No? Kahit po sa salita ng Diyos, makikita po natin ang pagkakaiba-iba ng mga iba't ibang mga lingkod ng Diyos. Iba si Jacob sa kanyang anak na si Jose. Iba si David sa lingkod ng Diyos na si Daniel. No? Kahit sa bagong tipan, alam natin kung sinong nagsasalita, kung si Apostol Pedro ba ito o si Pablo ba ang may sumulat. No? Iba-iba po ang tao. No? Ganon pa man kahit na tayo ay naging mananampalataya na, iba-iba pa rin po tayo. Iisa ang ating dapat maging layunin, ang papurihan at parangalan ang ating Diyos, ang mahalin ang ating kapwa. No? Pero iba-iba ang atin pong tinutupad na mga gawain. Binanggit ito sa 1 Korinto, Kabanata 12, 12 hanggang 14. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. No? Bakit po? Kasi maraming problema sa aklat ng 1 Korinto. No? Maraming problema yung mga taga-Korinto. Kaya naisulat yung unang liham para po sa kanila. No? Pero isa po dito, yung isa sa mga hindi po natin siguro nabibigyan ng karampatang pansin. Sa isang problema po nila, sa pinaka mabilis na pagsa-summarize po, dahil po pinaparangalan o pinapahalagahan nila ang iisang gawain, higit sa lahat ng ibang gawain. Ang nangyayari ay lahat ng mga tao gusto sa iisang gawain na iyon. At hindi po yan makakatulong para po sa katawan. Hindi po pwedeng pare-parehas lahat ng ginagawa po natin. That's not only impossible, but also unhelpful to anyone. No? Kung lahat tayo may iisang function lamang, hindi ko po alam kung anong tawag po doon, hindi po yun katawan. No? Para kang, ewan ko, you are much more alike with a machine, with a single purpose. No? Para kang switch, na iisa lang ang layunin mo, maging switch para i-on or i-off ang isang bagay. No? 'Di ba? Anong sense ng maraming switch kung pare-parehas lang naman ang kanilang ginagawa, no? Sa mga 'di ba, mga biglang pumasok sa isip ko po nakakatawa sa mga sobrang mumurahing mga gadget, 'di ba? Hindi gadget kundi mga laruan ng bata, no? May isang laruan ng bata, pinipindot, tumutunog, maraming pindutan. Pero kahit anong pindutin mo, iisa lang nangyayari. Parang gano'n parang anong sense nun? Wala siyang kwenta. No? Or imagine a gadget na 5 o 6 yung pindutan ng on and off. No? May on and off sa harap, may on and off sa likod, may on and off sa gilid, may on and off sa ilalim. Para saan? Bakit? It's useless. Kailangan mo lang ng isa and then dapat iba na yung function ng ibang mga pindutan. No? Ganon din po yung idea na pinapahiwatig po dito. Iba-iba po talaga tayo. No? Different members, various personalities, various backgrounds, brought together into one body. Siguro ito, tinatanggal nito yung pressure na dapat tayong maging kamukha o maging kaparehas ng iba. Which is again, maybe we can say isang bagay din po na dala-dala po natin galing po sa buhay natin sa mundo. No? Ito po yung imitation to a point na hindi na po siya nakakabuti. No? There is no pressure for us to become identical with one another. No? Naalala ko, naalala ko po sa
paaralan po namin dati, syempre, sa linya ng amin pong mga aralin, katulad po ng mga gawain po sa church, patungkol sa pagiging pastor, mahilig po ang mga kaklase ko, kasama na po ako, manood ng mga iba't ibang mga pastor at tagapagsalita. No, nakikita mo po yung kanilang mga pamamaraan, paliwanag, mga estilo. Problema, may mga napansin kami, may mga kaklase po kami, mga kasamahan po kami na ang ginagawa lang po nila ay kinokopya. To the point na pati yung tono ng boses, pati yung mannerism, pati po yung parang hindi naman po ata yun ang layunin dapat ng pag-aaral o panunood ng ginagawa ng iba. Diba? Alam kong napakadaling sabihin, dapat kang makahanap ng sarili mong estilo. Madali siyang sabihin, mahirap po siyang gawin, pero para po sa akin yun ang nararapat. Kasi iba-iba po tayo eh. Diba? Sabi ko nga dapat wala pong pressure na, dapat gayahin ko kung paano din siya magsalita, gayahin ko kung paano din siya kumilos, gayahin ko paano din siya umasta. No? Hindi po ganon ang layunin. Kaya nga, iba't ibang bahagi, pero iisa ang layunin towards the same goal. No? We are not identical to one another, nor should we be. Our strength and weaknesses differ from person to person because our experiences are different from one another. No? Iba po ang paraan ng atin pong pag-iisip, iba ang paraan ng atin pong pagtanaw sa mga bagay-bagay, iba din po ang ating pamamaraan ng problem solving. And sa puntong yan, I would say, the more the merrier. No? Mas maraming pagkakaiba, mas mabuti po yun kasi ano po ang kasabihan sa perspective? Yung nakikita, yung hindi mo nakikita, maring yan ang nakikita ng iba. Yung hindi nakikita ng iba, yan naman ang nakikita mo. Mas marami tayo, mas marami po tayong magagawa, mas marami po tayong matututunan. But the principle that should not be forgotten is that different as we are, many members as we are still found to be in one spirit and one body. At yun po yung pangatlo, letter C, integrated and united as one. No? Kahit na iba-iba po tayo ay inilagay pa rin sa iisang katawan. No? And God designed us uniquely, giving us a different purpose in His body. No? We are not all the same. We do not all possess the same spiritual gift. And that is the way God intended it to be. Pinagpatuloy ni Apostol Pablo ang paliwanag sa unang Korinto. Tuloy po natin, 18 to 20. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay maraming ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Sa 22 to 26, tuloy po natin, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi ganoong kapuri-puri ay pinagukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ng mga bahaging di gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. No? No one is indispensable in the body of Christ. Nabanggit po natin yan sa unang point natin kanina. No? Huwag mong isipin o huwag mong kahit kailan maramdaman na para bang wala kang kapalit. No? Hindi ka pwedeng mawala. No? Kahit sino man po sa atin, kaya pong palitan ng Diyos. It is in His prerogative and in His power to do so. But at the same time, sa kabaliktaran no one in the body is worthless either. No? Yan po yung pangbalanse. No? Meron ka pa rin pong papel, meron ka pong layunin dito kung bakit ka inilagay ng Diyos sa kanyang katawan. Every member of the body has its importance, for all of us are serving a function in this body. We all follow Jesus as the head of the church,
but we are all also individual members of one another. No? Members of the body depend on one another. No single individual can do every work that is needed in the church. No? Subukan ng ilan, hindi po yun talaga posible. At magawa mo man ito sa ilang panahon, hindi po ito sustainable. Isang tao gumagawa ng lahat ng bagay. Hindi po tatagal ng ganitong panahon ang iglesia ng ating Panginoon kung wala pong pagkakahati-hati ng gawain o trabaho. No? Each person fulfills a role in the body, and through every person that is working, the goal is fulfilled. No? Meron pong layunin at lahat tayo nagtatrabaho para matupad ang iisang layunin na iyon. Kaya nga doon po nanggagaling yung panawagan ng pagkakaisa. No? We are called to be united in one body kasi nga magkakaiba tayo. No? And again, yung napakabilis na kasabihan po, unity does not mean hindi po ibig sabihin ng pagiging united ay dapat iisa lamang po ang atin pong itsura at ginagawa. Unity is possible even though all of us are different, pero meron pong iisang through line. Meron pong iisang linya sa tumatago sa lahat ng buhay at gawain po natin na pare-parehas ang atin pong nais pong marating na layunin. No? We achieve this by making Christ the center of all things. Ang sabi nga po, at alam ko na banggit po ito kahit nung nakaraang linggo, sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 4. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kababaang loob ang paraan para magkaroon po ng pagkakaisa. Kung tayo pong lahat ay nagmamataasan, kung hindi po tayo nagbibigayan, wala pong pagkakaisang mangyayari. No? This is the picture of the body of Christ, and in it we should bring glory and honor to the head of this body, which is Jesus Christ. Iba-iba man po ang atin pong ginagawa. No? Kaya nga tunghayan po natin ang panghuli, number 3, fulfilling our purpose in the body. No? Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay sumampalataya kay Kristo at tumanggap ng biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay nakapaloob na sa katawan ni Kristo. Pero huwag ka pong tumigil doon. Kung ikaw kasi ay bahagi na ng katawan ni Kristo, dapat meron ka pong tinutupad na gawain. You should be functioning as a part of the body. No? At doon po papasok yun pong atin pong layunin ng paglilingkod. It's how we fulfill our purpose by serving God through obeying His will and fulfilling our purpose that comes from Him. No? Kaya't yun po ang atin pong bigyan ng mariing pansin. No? Ilang bagay po ang dapat po nating alalahanin sa bahaging ito. Letter A, the spiritual gifts have already been given. No? Sabi po muli sa unang Korinto, Kabanata 12, 4 hanggang 7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. No? Muli, ito po ay ang kaloob. No? Lagi po natin i-specify, specific po ito, wag po tayong malilito. Iba po ang fruit, iba po ang gift. No?
Ang bunga ng Espiritu ay dapat pong ipinapakita natin dahil namumuhay na tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang kaloob naman ng Espiritu, specific po yun, gift of the Spirit, is that something, a God-given ability to help us fulfill our task. Specific po yun. At ito, base sa ating binasa, pinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa mga sumasampalataya sa Diyos. No? Iba-iba ang pinagkakaloob, iba-iba ang bilang ng pinagkaloob, iba-iba po ang layunin ng Diyos para sa bawat isang tao. Nabanggit ni Apostol Pablo kanina, ang sukatan po na ginagamit dito ay nanggagaling po sa Diyos. Siya po ang namamahala, siya po ang nagbibigay at nagkakaloob ng mga bagay na ito. No? Some are given more, some are given less. God gives appropriately to each of us according to His own judgment. Siya po ang nagpapasya, hindi po tayo. No? Our duty is not to compare. Our duty is not to, hindi po natin layunin na dapat pong hangarin lamang ang kung ano ang wala sa atin, kundi dapat nating gamitin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin. No? Marami pong mga mananampalataya doon po na sa stock. Kung minsan mas gusto nila yung isang gift kaysa sa ibang bagay o kaysa sa kung ano ang tinanggap nila. At imbes na magamit nila sa paglilingkod ang pinagkaloob sa kanila, hinahangad nila yung mga bagay na wala naman sa kanila. No? We should use these gifts in a manner that is pleasing to God. The gift, tandaan, ay galing po sa Espiritu. Lagi ko rin po nababanggit, iba po ang kaloob ng Espiritu sa anumang abilidad o talento na meron tayo. Iba pa po yun. No? Iba pa po yun. Ang kaloob ay galing po yan mismo sa atin pong Panginoon. No? Pangalawa, letter B, these gifts are for ministering to others. No? Binigay ito ng Diyos hindi po para sa ating sariling kapakanan, kundi para po sa kapakanan ng atin pong kapwa. Pangunahin, syempre, sa mga mananampalataya din dahil tayo nga ang magkakabahagi sa iisang katawan. No? The purpose is to ultimately glorify God while serving other people. Sabi po sa unang Pedro 4:10-11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. We are not to misuse any of these gifts that God has given to us. Dalawang bahagi po ang misuse na ito. Ang hindi po tamang paggamit. Misusing it for personal gain, para sa pansariling kapakanan, or misusing it by keeping it hidden. Hindi mo ito nagagamit ng wasto kasi hindi mo ito ginagamit. Parehas po silang hindi po nakakabuti. Pinapaalalahanan tayo na tayong lahat ay accountable sa Diyos. Pananagutan po natin ang lahat ng bagay, lahat ng ating inisip, lahat ng ating sinabi, lahat ng ating ginawa, pati na rin lahat ng hindi natin tinupad. Kasama po dito sa listahang ito ang mga kaloob ng Diyos sa atin. Tayong lahat ay tumanggap. Hindi na po dito issue kung tumanggap ka. Lahat tayo ay tumanggap. Gamitin po natin ang mga tinanggap nating ito para po paglingkuran ang Diyos. Tuloy ko po yung huling mga talata sa Roma, muli sa 6-8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa
pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. No? Gamitin po natin ang mga ito. Marami pong listahan ng mga kaloob sa Biblia. Wala pong iisang talata na tumutukoy sa kanilang lahat. Meron pong nabanggit si Pablo sa iba't ibang kanyang mga liham. Meron po tayong binasa kanina galing kay Pedro. Ano ang punto? Sa halos lahat ng mga mababasa mong mga kaloob na nabanggit sa Biblia, ito ay tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman po sa mas malalim na gawain at kaunawaan ng atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Pangangaral ng salita ng Diyos. Dito, mas marami pong nabanggit dito sa Roma, pamumuno. Yung paglilingkod, specifically sa Tagalog na nabanggit po dyan kanina, hindi po yun hiwalay. Kaala ko ba pinag-uusapan natin paglilingkod? Ang paglilingkod na tinutukoy po sa mga talatang ito ay mas malapit po sa salitang hospitality. Serving, literal. Paglilingkod o pagiging hospitable sa ibang mga tao sa anumang paraan. Malawak po. Hindi po siya iisang gawain lamang. Hindi po siya iisa ang itsura lamang. Yung mga kaloob na ipinagkaloob ng Diyos. Kasi kung pagpapahayag ng salita, kung yun ang kaloob ng iba't ibang mga tao, kahit sa kanilang pagpapahayag, iba-iba pa rin, yun nga, yung nabanggit ko po kanina, magiging iba-iba pa rin ang itsura at iba-iba pa rin po ang kanilang paraan ng pagpapahayag, kahit na parehas lang po ang kanilang ipinapahayag na salita. Again, wag po tayong malito, iba pa po ang talento. Iba pa po ang abilidad. Yun po, pantao po yun. Mabuting gamitin po ang talento at abilidad para po sa Panginoon. Pero pangunahin po dapat sa atin pong layunin ay alamin, tuklasin ang atin pong kaloob galing sa Panginoon at magamit po natin ito ng wasto. Panghuli po, letter C, dapat ang nagtutulak po sa atin gawin ito ay walang iba kundi pag-ibig. Pag-ibig lamang po ang tanging dahilan kung paano po natin ito maisasagawa sa nararapat na paraan. Kung wala pong pag-ibig, mawawalan po ng kabuluhan ang maraming bagay. Kung wala pong pag-ibig, kahit ang mga kaloob na ito na mabuti ang layunin, mabuti ang hangarin ng Diyos, ay magagamit po natin sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Ito po ang konteksto ng unang Korinto, Kabanata 13, kung naalala po natin. Unang bahagi po, ano pong sabi? 1-3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Mismo yung mga inilista ni Apostol Pablo, ginamit niyang halimbawa dito. Pagpapahayag ng salita, pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok, ang paghahandog o pagbibigay, ultimo kahit ng sarili mong buhay para sa iba. Pero ang punto, kung wala pong pag-ibig, sayang lang. Wala po siyang kabuluhan at hindi po malulugod ang Diyos sa anumang gawain po natin. Love is essential in our lives. Love is essential in everything that we do, especially essential in our service. Isang tunay na pag-ibig na kinikilala ang Diyos at kinikilala ang kanyang kalooban. Iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Naglilingkod tayo kasi gano'n na lamang natin iniibig ang Diyos dahil kinikilala natin kung gaano kalawak at kalalim at katindi ang pag-ibig niya sa atin. Kaya babalikan ko po, ang paglilingkod hindi po dapat maging kabigatan.
Hindi po yan burden. Hindi po yan sapilitan. Hindi po yan para may magawa lang. Hindi po yan para mabisi lang. Hindi po yan para mapunuan lang yung patay na oras. No? Yes, you're accomplishing something. You're doing something. Pero kung ang motivation mo po ay hindi po nararapat, hindi po tama, mababaliwala po yan sa dulo. Masasayang po yan. No? Kailangan pong ang nagtutulak sa atin para gawin ang lahat ng mga bagay na ito ay pag-ibig. At kung pag-ibig po ang pangunahin sa iyong dahilan, mahirap ka pong matinag, mahirap ka pong ma-discourage, mahirap ka pong, alam mo yun, mauga. No? Mahirap ka pong matisod. Dahil pag-ibig ang nagtutulak sa iyo sa anumang oras. No? Sa ating pong pagtatapos, ilang mga bagay po ang nais ko pong iwan po bilang mga bagay na babala. No? Ilang attitude na dapat po nating iwasan. No? 3 lamang po ito. No? Number 1, ang pagkakaroon ng kaloob ay huwag po nating gawing kapantay ng pagiging espiritual. No? Mag-ingat po tayo. No? Ay, hindi ba dapat ganon? Hindi ba dapat kaya nga ang dami mong mga kaloob o antindi ng mga kaloob mo kasi napaka-espiritual mong tao? Ganon din siguro ang iisipin ko, pero dahil nga po sa kapahayagan ng Biblia, maliwanag na ay hindi pala po yun ang kaso. Because the fact of the matter is, nandyan po ang halimbawa ng mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto ay angat higit sa kanilang mga kasabayan nung panahon na ito. No? Marami sa mga taga-Korinto ay spiritually gifted. No? To the point na nagyayabangan at nagmamataasan na nga po sila. Ngunit sa maraming beses pinapakita at pinapahayag ng salita ng Diyos na patay ang kanilang espiritu. Dapat silang magsisi at dapat silang manumbalik sa tamang kalagayan. No? Hindi porket gifted ang isang tao ay ibig sabihin nasa maayos siyang kalagayan spiritually. No? Isa sa mga pwede ko pong ihalin tulad diyan isang karakter sa lumang tipan ay si Samson. No? Ano po ang abilidad na binigay ng Diyos kay Samson? Ang kanyang kakaibang lakas. Pero simula nung unang araw hanggang sa araw sa araw na nilisan siya ng kanyang lakas galing sa Diyos, wala pong ginawa si Samson kundi pawang kasamaan at kasalanan laban sa Diyos. No. Pangalawa po, ang pagkakaroon ng anumang kaloob ay hindi po nito ine-excuse or ine-exempt tayo sa anumang ibang responsibilidad. Merong mga responsibilidad na pangkalahatan para po ito sa lahat ng mga mananampalataya. No? Huwag nating kahit kailan gamitin o idahilan, ay hindi yan ang kaloob ko, hindi ko trabaho yan. Hindi po dapat. No? Every gift relates to a specific function, but there are responsibilities that cover every life of a Christian. No? Nabanggit, meron pong kaloob ng pagbibigay, pero lahat ng mga mananampalataya ay inaatasang magbigay ng may galak sa Panginoon. No? Meron pong may kaloob ng pamumuno, pero ang sabi po ng Biblia, ang bawat asawang lalaki ay dapat pong mamuno sa kanyang sariling tahanan. No? Our spiritual gift tells us that we should establish priorities, but we are not excused from any other responsibility. Meron pong mga responsibilidad na pangkalahatan. No? Huwag tayong magpalusot o magdahilan para takasan natin ang ibang mga responsibilidad po natin. No? At panghuli po, number 3, do not compare your gifts to the extraordinary. May mga spiritually gifted na individuals tayong makakasalimuha sa buhay po natin. Kung aking binabalikan kahit ang Biblia, pag binabalikan ko ang buhay ni Apostol Pablo, napakalupit, napakatindi ng buhay at katauhan ni Apostol Pablo.
Ano bang nagawa ko na maingalin tulad ko, maikukumpara ko sa ginawa niya? Parang wala. But that's not the point. Hindi po yun dapat ang atin pong ginagawa. No? Once we do, we will hinder ourselves and hinder our own effectiveness in the service. No? Sabi ng mundo, comparison is the thief of joy, and I would incline to agree. No? Kung paano ito ginagamit ng maraming tao, usually yun po ang nangyayari. Pagkukumpara, dapat ginagamit po yan sa wastong paraan para po makatulong. Pero sa pagkukumparang wala pong maitutulong, ang magagawa lang po niyan ay pahinain ka at mawalan ka ng gana. Titignan mo ang ibang tao, kaya niyang gawin yun, hindi ko naman kayang gawin yun. No? Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na ito, hindi ko naman kayang gawin yun. So ano ako? At mawawalan ka ng gana. Hindi po dapat. No? Ang lagi pong paalala dyan, to whom much is given, much is required. Huwag kang mag-alala. Yung mga extraordinarily gifted na individuals, malaki din po ang pananagutan nila sa Panginoon. Kung ikaw, yan lang ang binigay, nilalang ko po, yan lang ang binigay sa'yo ng Panginoon, magalak ka. Pagbutihin mo. No? Yung binigyan ng 5 talento at yung binigyan ng 2 talento, matapos nilang maglingkod, parehas lang po. Parehas lamang po ang sinabi sa kanilang 2. Hindi po mas maganda yung papuri ng amo doon sa may 10 talento. Parehas lang po ang sinabi sa kanila. Well done, good and faithful servant. Naging tapat ka sa ipinagkatiwala sa'yo. It doesn't matter how many, it's being faithful. No? So wag mong kukumpara ang sarili mo para lang manlumo ka sa iyong ginagawa. No? Nawa mga kapatid, ang mensahe natin ngayon muli ay hindi lang maging paalala kundi maging isang challenge para tuparin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay bilang bahagi ng kanyang katawan. Wala pong taganood lamang dito, no? Ang tanging pwedeng manood lamang sa loob ng church, sino po? Mga bisita, mga panauhin. Dahil yun ang kalagayan po nila. Pero sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang anak ng Diyos, sa kanila na mga naligtas sa biyaya ng Panginoon, hinugasan ng kanyang dugo at pinahanan ng banal na spirito, tayo ay dapat kumikilos sa kanyang katawan. No? Iba-iba ang trabaho, iba-iba ang bahagi, iba-iba ang gawain, pare-parehas po ang kahalagahan. At pare-parehas pong umuunlad at tumutugon sa layunin ng atin pong Panginoon. Nawa, isagawa po natin ang bagay na ito upang tayo po ay maging tapat sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ibalik po natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri. Tayo pong lahat ay tumayo na at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagtatapos ng amin pong mensahe ngayon. Salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong mga paalala, salamat sa kapahayagan ng inyong katotohanan. Patuloy na isapuso namin ang lahat ng aming narinig. Pahalagahan namin ang mga tema na amin pong naunawaan ngayon. At sa bawat isa, Panginoong Diyos, na naglilingkod ay patuloy kaming mapalakas at mabigyang sigla sa mga paalalang aming napakinggan. Sa bawat isa naman pong hindi pa po natatagpuan ang paglilingkod na dapat niyang ginagawa, nawa ang mensahe ngayon ang siyang mag-udyok ng kanilang mga puso, magtulak sa kanila na simulan na nila ang bagay na ito. Bilang bahagi ng katawan, ang bawat bahagi ay dapat meron pong tinutupad na gawain. At dapat din kami may magkaroon kami ng gawain, Panginoon, na nagbibigay ng kapurihan at karangalan sa inyo. Tulungan niyo kami, O Diyos. Iiwas niyo kami sa mga tukso at mga panlilinlang ng kasalanan at ng kaaway at ng sanlibutang ito. Isaayos ninyo ang aming kalooban upang huwag kaming malihis ng landas, Panginoon. Isagawa namin ang inyong layunin sa lahat ng pagkakataon, saan mo man kaming ilagay,
anuman ang ipagkaloob mong gawain para po sa amin. At sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, mapapurihan namin ang inyong pangalan. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kay sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanyang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.